Mga kaibigan, ayan, andito pa rin po ang inyong Nanay Rayleigh at nais ko na lang pong sagutin muna yung nag-email po na ating kaibigan. Salamat po sa Panginoon dahil meron po tayong mga kaibigan na nagpapadala po ng message through email at saka messenger. Nakukuha po nila yung messenger ng ating Facebook. Dahil nakalagay din po dito yung ating Facebook dito po sa pag tinignan nyo po yung aking tawag doon, profile dito po sa YouTube. At meron pong nagtatanong mga kaibigan na tutuwa po ako na nalulungkot sa aking nabasa. Sabi niya, Nay, sa gitna ng iyong mga ikunikwento na inyong pinagdaanan, tapos meron pa kayong mga sakit sa katawan gaya ng cancer, pero parang hindi ko naman po kayo nakitaan na kayo ay nanghihina o nalulungkot. Alam niyo mga kaibigan, yung sabi naman doon sa messenger Nanay, huwag po kayong manghina kasi isa po kayo sa nagpapalakas sa akin. Yan po yung mga salita ng ating mga kaibigan. Pero alam niyo mga kaibigan, huwag po nating asahan ang kalakasan ng isang tao na ating nakikita dahil wala pong malakas. Kahit man po ang salita ng Diyos ay nagsasabi na walang malakas, walang matuwid. Dahil sa bawat araw po mga kaibigan, ay sa Diyos lang po tayo umaasa ng kalakasan, sa Diyos lang po umaasa ng kagalakan, sa Diyos lang din po tayo umaasa ng kapayapaan. So, yes po, talagang hindi nyo po ako nakikita na nalulungkot at hindi nyo rin po ako maririnig na mag-share na ako'y nangihina o kasi nga po, dinala po tayo ng Panginoon dito sa social media para po magbahagi ng mga magagandang bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Marami pong naglalahad ng kanilang mga personal na problema dito sa social media. Yung iba kasi naghahanap lang po yan ng kakampi. Yung iba naman ay para lang mairaos yung init ng ulo o sama ng kalooban. Pero tandaan po natin, hindi po ang paglalahad ng mga personal na problema dito sa social media ang magiging kalutasan o sagot ng ating mga problema. Ako po ay marami din akong naikukwento sa inyo na aking mga karanasan at mga patotoo, pero kaya ko po yan kunikwento sa inyo kasi gusto ko pong makita ninyo ang kabutihan ng Diyos sa aking buhay. Hindi po tayo maglalagay ng mga caption o mga kwento sa social media na galit ako sa aking asawa, galit ako sa aking kapitbahay. At kapag ganun po ang ating caption, magsusulputan na po yan ng mga positibo at negatibong mga comments. Kaya magkaiba po ang aking paglalahad dito sa YouTube channel ko. Pero mga kaibigan, huwag po nating asahan yung nakikita po natin na kalakasan ng isang tao. Sa Diyos po tayo umasa. Alala niyo po ba yung binasa natin kanina? Si Akas ba yun? Sorry naman, nakalimutan ko na nagkasakit siya. Imbis na sa Panginoon siya lumapit at humingi ng tulong, pero doon siya pumunta sa mga albularyo, di po ba? Kaya sa Diyos lang po tayo tumingin. Kung meron man po kayo nakikita sa aking mga
videos na ako ay malakas, dahil po yan sa habag ng ating Panginoon, mga kaibigan. Alam niyo po, minsan nag-iisip ako pag dumarating po sa punto ng hating gabi, tapos bigla ko maramdaman yung mga pain, tapos minsan iidlip ako, maya-maya magigising ako kasi dumadaing ako habang tulog. Alam niyo po yung daing na hindi mo sinasadya, yung parang parang nahihirapan ka kasi may bahagi pa ng katawan na parang hindi tama, hindi maganda ang pakiramdam. Kaya po, kahit tulog parang para po tayo nakakadaing na para bang nahihirapan tayo. Alam niyo po, minsan pag ginigising po ako ng ganon, na sitwasyon ay iniisip ko ganito, Lord, pag ako ay kinuha mo sa oras na ito, sino pa kaya ang magpapatuloy nitong Bible reading? Sino pa kaya magpapatuloy ng mga good vibes, gaya po ng aking mga exercise na sayaw? Sino pa kaya magpapatuloy dito sa aking YouTube channel para ikwento ang kabutihan ng ating Diyos? Dahil kapag tinignan ko, mga kaibigan, ang aking pamilya, ang aking mga anak, talaga pong wala pong magmamana sa akin na gawin itong mga bagay na ito. Sa totoo lang, sa aking buong pamilya at sa aming angkan, both sides, ako lang po ang nakakagawa. Meron naman pong paminsan-minsan, pero yung consistently talaga, yung consistent na araw-araw ay magpakita ako sa inyo na talagang siniseryoso ko po itong aking YouTube channel para lang po maabot kayo ng aking good vibes. Ako lang po talaga ang nagkaroon ng lakas ng loob magpahayag ng mga kwento ng aking buhay. Kaya minsan sabi ko, Lord, ikaw na ang bahala, kasi meron at meron sigurong magpapatuloy. Kung hindi man kagaya ng aking ginagawa, baka mas higit pa sa ginagawa ko. So, hindi po sa lahat ng oras, mga kaibigan, ay malakas ako. Marami pong pagkakataon na pag nakakaranas po ako ng pain, nakakaranas po ako ng biglang kakapusin ako sa paghinga. Pag nakakaranas ako ng bigla na lang tumataas ang BP sa gitna ng pag-iingat, doon sa panahon na bigla na lang kakabog ang puso ko, na pag kumabog, sabay taas ng BP, na hindi ko po alam. Basta ako, lahat ng pag-iingat ko ginagawa ko sa aking katawan. Ang Diyos na lang po natin ang nakakaalam bakit nangyayari sa akin. Marahil ay nasa testing pa rin ako. Nasa test pa rin po ako na tignan nga natin ito si Lola Inday, ito si Really Mix Stories, kung hanggang saan ito tatagal. At kapag dumarating po ang puntong yun, minsan sinasabi ko rin sa Lord, alam mo Lord, sa tagal ng panahon na nararanasan ko ito ng paulit-ulit at pabalik-balik, parang napapagod na rin po ako, Lord. Kung minsan, mga kaibigan, parang masarap na rin magpahinga. Alam niyo po yun. Kaya lang, pag iniisip ko na, baka emosyon ko lang ito, Lord. Sorry naman, Panginoon. Baka sariling emosyon ko lang ito, Ama. At baka nakakalimutan ko na every time na nakakaramdam ako ng pain o mga sitwasyon na mahirap, ay baka nakakalimutan ko na ikaw ang aking Diyos, na patuloy na humahawak ng aking buhay, patuloy na nag-extend ng aking hininga. Kaya yan po yung mga bagay na once na naisip ko po yan, ay bigla po akong nagigising. Yung bang nagigising yung isipan mo, uy, sorry Lord, parang nagiging emotional na naman yata ako sa iyong harapan. Pero normal lang yan, mga kaibigan. Yung makaramdam po tayo minsan ng kapaguran, minsan ay nakakaramdam tayo ng panghihina.
At minsan ay nakakaramdam din tayo ng kawalang pag-asa. Normal na normal po yan kasi doon sa panahon na nakakaramdam po tayo ng panghihina, doon po natin nakikita ang Panginoon kung paano po siya kumilos at gumalaw sa ating mga buhay. Kasi kung tayo po ay perpekto na at matuwid na, ano pa po ba ang kailangan natin sa Diyos? Di po ba wala na? Kaya po sa bawat araw ay laging kulang kasi yan po yung bahagi ng kulang sa buhay natin, yung pagtawag natin sa Diyos sa araw-araw at humingi ng kanyang gabay, ng kanyang patnubay, ng kanyang kahabagan at ng kanyang kalakasan. Kaya sa dalawa po nating kaibigan na nagsasabi, Nay, huwag kang manghina ha, kasi ikaw po yung nagbibigay sa akin ng lakas, napapangiti mo din ako sa mga videos mo. Tandaan natin ha, mga kaibigan, wag po ako. Matuwa na lang po kayo, mapa-smile ko na lang po kayo sa pamagitan ng aking content. Pero sa Diyos po tayong lahat umasa ng ating kagalakan, ng ating pag-asa, at ng lahat-lahat sa ating buhay. Noong mga panahon na magkakasama pa kami ng aking mga kasamaan sa church, mga intercessor, akala ko nung araw lahat ng mga intercessor ay wala ng problema. Akala ko talagang malalakas sila at talagang mga fighter, mga mandirigma ni Lord. Pero doon ko po nakita nung ako'y dinala na ng Panginoon sa ministry ng WIN, ng Warrior Intercessor ministry, ay doon ko po nakita na kung wala talaga ang habag, ang kapangyarihan, ang awa ng Diyos, hindi ka makakatagal sa digmaan. Hindi ka makakatagal ng ilang oras sa pananalangin kapag hindi ka sinamahan ng Panginoon sa iyong ginagawa. Kaya mga kaibigan, maraming salamat din po kasi andyan po kayo, talagang pinapakinggan niyo po yung aking mga sharing. Kaya yun lang ang nais kong ihatid sa inyo sa oras na ito, na hindi po talaga ako malakas. Nagiging malakas lang po ako dahil sa habag at awa ng ating Diyos. Kapag nakikita ko po yung aking breast cancer na natutuyo, kinakabahan na po ako. Kapag nakikita ko po yung aking breast cancer na parang hindi siya natutuyo, nagkakaroon po ako ng pag-asa. Bakit? Kasi kapag may sakit ka at pinagaling ka na ng Panginoon, pwede kong makalimutan ang Diyos kasi wala na akong dinaramdam. Hindi na ako makakapanalangin maya't maya. Hindi ko na maiisip ang Diyos maya't maya. Pero kapag nasa sitwasyon po tayo na nasa battle po tayo, maya't maya na iisip ko po ang Panginoon, maya't maya ay nakakapanalangin po ako sa Diyos. Kaya ito pong bagay na narito sa aking katawan, itong pangyayaring ito, itong sakit na to, pakiramdam ko lang mga kaibigan, parang inilagay lang ng Diyos ito sa buhay ko kasi mahal na mahal niya ako. Ayaw ng Diyos na mapalayo ako sa Kanya. Ayaw ng Diyos na ang mundong ito ang magiging kasiyahan ko. Kaya kung ano man po ang mga bagay na ating nararanasan sa panahong ito, pasalamatan po natin lahat sa Diyos. Negatibo, positibo man, ang Diyos po ang nagpapahintulot at siya po ang may alam kung bakit pinapahintulutan niya ito sa ating mga buhay. Magpasalamat na lang po tayo sa Panginoon na meron po tayong mga kapatid kay Kristo, mga kababayan, mga kapwa-tao na naghahayag ng katotohanan ng salita ng Panginoon, naghahayag ng mga amazing grace ng Diyos na ginagawa sa buhay ng bawat isa. Nagpapatotoo na buhay ang Diyos
Damputin po natin mga kaibigan yung mga tools. Bakit niya kaya napagtagumpayan ang bagay na yun? Ano kaya ang kanyang ginawa? Kaya kapag meron pong nagkukwento o nagpapatotoo ng kanyang mga karanasan sa kabutihan ng Panginoon, pakinggan po nating mabuti. Damputin po natin yung makakatulong sa atin. Kuhanin po natin yung estilo ng kanyang buhay kung paano po siya nagtagumpay. Ano po? Kaya yun lang mga kaibigan ang nais ko pong iahayag sa dalawa nating kaibigan na salamat po sa inyo. Pero inaamin ko po talaga na kung wala ang habag, ang awa, ang tulong at biyaya ng ating Diyos, hindi niyo po ako makikita masigla, hindi niyo po ako makikitang inspired, hindi niyo po ako makikita nakangiti, kundi hindi niyo po na talaga ako makikita. Yan po. Pero dahil po sa pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa buhay ko, patuloy niyo po akong makikita. Hanggat ako'y buhay, hanggat ako'y kayang umindak-indak, hanggat kaya akong magsalita at makapagbasa ng salita ng Diyos, ay patuloy niyo po ako makikita araw-araw dito po sa aking YouTube channel, Sarili Mix Stories. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pag-subscribe dito po sa aking channel. Salamat po dahil andito po kayo, pinadala po kayo ng Panginoon sa channel ko. Kayo po ay pagpapala sa buhay ko. Siyempre po, inspired din po ako kapag may nakikita po akong nakikinig, nagsusubscribe. Kahit man po doon sa ating mga silent viewers, silent listeners, patuloy po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Lahat po na nagko-comments, nagla-likes, nanonood, nagsusubscribe. Maraming salamat sa inyong mga buhay, mga kaibigan. Dahil sa kagaya ko po na isa ng senior citizen, natutuwa lang po ako pag binabanggit ko yung senior citizen kasi sabi po ng mga iba kong mga ka-batchmate, schoolmate, really, magkaedad naman tayo, diba? Oo, sabi kong ganun. Bakit? May problema ba? Ano bang ginawa mo? Bakit parang parang high school ka pa rin hanggang ngayon? Bakit yung kilos mo dyan sa mga post mo? Yan din yung kilos mo noon. Anong sikreto sa buhay? So, nakakatawa lang po kasi kahit ako man po, kuminsan tinitignan ko po yung aking ginagawa dito sa social media. Tapos may mga nakikita po akong mga kabats ko, kaedad ko. Bakit nga parang sobrang lulang-lula na sila? Ako lula na rin naman ako. Nakikita niyo naman, talagang lulang-lula na. Pero hindi ko po kasi iniisip mga kaibigan na 60 na ako eh. Ang iniisip ko po ay yung mapasaya kayo. Malibang din ang sarili ko at higit sa lahat, mapasaya higit sa lahat ang puso ng ating Panginoon. Siguro, tinuruan lang ako ng Diyos ng maaga na hindi po ako mag-focus sa problema. Kasi mga kaibigan, alam niyo po yung stress talaga, yan po ang talaga nakakapatanda sa buhay ng isang tao. Kasi hindi ka po makaranas ng kagalakan at kapayapaan kapag may stress ka. Dumaan po ako dyan. Hindi po ako exempted sa long suffering hanggang ngayon. Hindi po ako ligtas sa stress. Hindi rin po ako ligtas doon sa anxiety, sa boredom. Ano pa ba ang mga pinagdadaanan ng isang tao na matindi? Hindi rin po ako ligtas sa mga sakit karamdaman, sa kahirapan. Hindi rin po ako ligtas sa panghuhusga, sa rejection, sa panglalait, panlilibak. Lahat naman po tayo dumadaan sa iba't ibang proseso ng buhay. Pero ako po kasi once na inaway ako, madali po kasi ako magpatawad eh.
Kahit paulit-ulit po akong sinasaktan, paulit-ulit din po ako nagpapatawad. Kasi yun po ang sinabi ng Panginoon. Magpatawad tayo at mahalin natin ang kapwa natin gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kaya siguro iba ang tingin sa akin ng aking mga kabats. At ang mga content po dito sa social media, kapag masaya ka sa iyong ginagawa, isa pa po yan sa nakakabata ng ating mga aura, ano po. Pero ako po ay magsi-61 na sa isang buwan, sa May 25. Wow, praise God mga kaibigan. Excited po ako sa 61. Dati, nung ang aking bunsong anak ay nasa elementary pa lang, sabi ko, mula po nung ako ay nagka-breast cancer, ay Lord, extend mo pa po Lord ang buhay ko ha, na umabot lang po ako ng 60, yung makita ko lang si bunso na nag 18 years old na siya. Mga kapatid, nag 18 na po si bunso, umabot na po ako ng 60, ngayon po next month ay 61 na ako. Ang kahilingan ko naman sa Lord ay ganito, Lord, kahit po hanggang 70 lang, kapag nakita ko na si bunso na na kayang-kaya niya ng buhayin ang kanyang sarili. Bagamat meron po tayong mga request sa ating Panginoon, ang Diyos pa rin po ang nagtitimbang ng ating sitwasyon. Bakit? Kasi alam ng Diyos kung hanggang saan po tayo tatagal sa mundong ito, kung gaano pa kadami ang ating haharapin at kailangan pa tayo, kung hanggang kailan pa tayo kakailanganin ng ating pamilya, ng ating mga kaibigan, ng ating kapitbahay, mga kapwa-tao, kasi hindi lang po tayo nabubuhay sa ating sarili. Tayo po ay patuloy na maglilingkod sa ating Diyos, sa ating pamilya, sa ating kapwa-tao. Kaya kung baga sa isang makina, kapag okay pa ang makina, edi tuloy-tuloy pa po yan na magagamit. Ganon din po ang buhay at ang Diyos lang po ang nakakaalam kung kailan po tayo alis sa mundong ito. Kaya habang tayo po ay nandito pa sa mundong ito, gawin na po natin yung yung bagay na makakapagpasaya sa atin, na makakapagbigay din ng kasiyahan sa iba. Basta wag lang po tayong lumabag sa kalooban ng Diyos. Wag natin ipahiya ang Panginoon. Marami po tayong magagawa na makakapagbigay po ng maganda sa kalooban ng mga nanonood at makakaparangal sa dakilang pangalan ng ating Diyos. So, yun lang mga kaibigan. Sa dalawa po nating kaibigan na nagtanong, ayan po nasagot ko na po. Salamat po sa inyong mensahe. Salamat din sa inyong concern. Salamat din po sa mga comments na nagsasabi, sis, gawin mo ito para yung cancer mo ay malusaw na. Opo, ma'am. Salamat po sa inyong lahat. At sa ating mga kaibigan dyan na taga Davao. Salamat sa laging comments, kasangkay. Salamat sa iyo. Talagang napaka-kabuti mga kaibigan. Andiyan lagi yung suporta. Ganun din po sa inyong lahat mga kaibigan. Pagpapala po kayo ng Panginoon sa buhay ko. At sa bawat araw, parang kayo na po yung mga kapamilya ko. Hindi man po ako nagsasalita kapag may dumaan po na mga kaibigan natin sa aking pag nag-i-scroll po ako ay andyan po ang aking panonood, pati po ang mga ads para po kumita po kayo ng maayos. Kahit hindi man po ako ninyo nakikita, pero ginagawa ko po yung bagay na gusto kong gawin sa inyong mga channel. Yan po. Na makakatulong din sa inyo kasi bibihira naman po, 'di ba mga kaibigan, ang pumunta sa YouTube para lang magpakita ng gustong ipakita ng mga talento. Kundi ang number one po dyan talaga na layunin ay kumita, syempre, dahil yan po ang pangunahing
gamit ng tao, pera. Kaya nga po talagang kahit man po ang mga artista ay ginagawa po nila yan para kumita din po sila, makadagdag din sa kanilang kita, lalo na yung mga wala pang pelikula sa ngayon. So, how much more po yung mga hindi artista, talagang habag na lang din ng Diyos. Kahit man po itong aking channel ay talagang habag na lang din talaga ng Diyos. Kung paano po kayo dinadala ng Diyos dito sa aking channel. Kaya kayo pong lahat ay lagi kong sinasabi sa Lord na Lord, salamat sa buhay ng mga subscriber, mga viewers, mga listeners na dinadala mo sa aking YouTube channel at ikaw po ang nakakakilala kung sino sila at ikaw po ang nakakaalam kung anong kalagayan nila. Kaya Panginoon, gaya ng pag-abot mo sa akin, bisitahin mo silang lahat, O Diyos. Pagpalain mo po sila, pagalingin mo ang mga may sakit, tulungan mo ang mga may problema, itaas mo ang mga inaapi at ipagtanggol mo. So, yan po ang mga prayer ko mga kaibigan para po sa inyo at ganoon din po sa bawat pamilya. Kaya hanggang dito na lang mga kaibigan ha. Medyo lumamig-lamig na po ang simoy ng hangin sa labas at yung aking mga sinampay kanina, yung mga sinampay ni Lolo Dudong, nilabhan ko po yan, gabi na po ako nakatapos. Kaya kaninang umaga lang po isinampay, drinayer ko lang. Yun naman po ang aking tutupiin ngayon para maisalansa naman po sa aming lagayan para wala pong gaanong kalat. Kasi kapag ang bahay po natin maraming kalat, yun po isa pa sa nakakapaggulo ng ating isipan, di po ba? Pero kahit ang bahay natin ay munti lang, kubo lang, kapag organize naman po yung ating mga gamit, kahit konti lang, masaya po tayo kapag walang kalat. So, yun mga kaibigan, mag-ingat po kayo palagi ha mga kaibigan, sa lahat po natin mga kaibigan dyan sa ibang bansa. Mag-ingat po kayo kasi wala pong pinipili ang ating Panginoon ngayon. Naalala ko mga kaibigan, bago po ako magtapos, mayroon po ako nabasa sa Bible, sa awit. Pag atin pong dinaanan ng awit, makikita ko na po, hindi ko na kasi natandaan. Sabi ng Panginoon, kapag dumadagundong ang kulog, ang Panginoon, ang Diyos ay naglalakad sa kalangitan. Kapag yung kidlat ay makita natin, sabi ng Panginoon, ipinapakita niya ang kanyang galit. So, hindi po ako naniwala sa mga sensya-sensya. Dahil ang Diyos mismo ang nagsasabi sa kanyang salita. Kaya ang mga nangyayari po ngayon, di po ba, ang daming kidlat, ang daming kulog, ang daming baha, ang daming mga lindol. Ibig sabihin, nagpapahayag ang Diyos ng kanyang galit. Kaya mga kaibigan na sa ibang bansa, kahit kayo man dyan ay nag-yelo-yelo ang inyong paligid, hindi na po natin nalalaman ang damdamin ng Diyos kung kailan niya ipaparamdam ang galit sa mga tao na narito sa mundo. Sabi ko nga dati yung Saudi ay hindi inuulan, ngayon ay inuulan. Yung dating mga lugar na hindi binabagyo, ngayon ay binabagyo. Ang mga dating lugar na hindi binabaha, ngayon ay binabaha. Umiikot po sa buong mundo ang mga trahedya. Ibig sabihin, pinaparamdam na talaga ng Panginoon ang kanyang mga galit. Buti nga, pinaparamdam para ang tao ay matuto, makapag-isip-isip. Kaya yan mga kaibigan, basta manalig lang po tayo sa Panginoon, saan man po tayo nandoon. Lagi po tayo magbasa ng salita ng Diyos, lagi po tayo manalangin, lagi po tayo magpakabuti, nagamit ang salita ng Diyos, lagi po tayong lumakad sa katuwiran ng Panginoon, lagi po nating yakapin ang kalooban ng Diyos, maging mabuting tao po tayo, at loobin ng Panginoon talaga na makita sa buhay ng bawat isa sa atin yung tatak, yung katibayan ng ating pagiging tunay na Kristiyano para kahit anumang oras na kuhanin niya ang buhay, may katiyakan po na ang kaligtasan ay ating makakamtan. Kaya mga kaibigan, hanggang dito po muli ang ating sharing
Salamat sa Diyos dahil nabigyan pa ako ng pagkakataon na masagot yung tanong ng ating mga kaibigan. Kaya bukas po uli at patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon. Amen.